cornstarch, saka cheese, yung pangmasa lang na cheese. Kasi medyo marami yung gagamitin natin. Sesame oil, saka 3 itlog kasi maliit na paminta. Yan lang. Cheese. Since na-smash ko na yung potato at saka yung squash, ito na siya. Mag-a-add ako ngayon ng 5 takal na flour. Ito yung gagamitin kong takalan. So, 1/2 cup nito. 5 1/2 cup. Oil. So, i-adjust ko na lang guys kasi parang ang dami na niya. Kasi mag-a-add pa ako ng cornstarch. So, gagawin kong 2 takal na cornstarch. Ito yung nabili kong cornstarch kanina sa palengke.
Ngayon, halo-haluin naman natin siya. Total nakagwantes naman. Gagawin natin siyang parang dough. Ganyan. Ngayon, i-add ko na yung baking powder. Mag-add lang ako guys ng isang ganito lang. Tapos, salt, para may lasa. Haluin ko naman. At ngayon guys, mag-a-add naman ako ng mantika para hindi madikit yung dough. So, estimate na lang natin. Okay. Mga 1/4 lang dito. Okay. Tsaka yung eggs. Ang paglagay naman ng eggs is optional lang naman. Pwede namang hindi. Pero ako lalagyan ko din. Mekos-mekos natin guys. Sabi nila mekos-mekos daw. Prepared ko to para sa pangbaon ng aking mga anak bukas kasi nagsasawa na daw sila sa rice. Ito ay request ng aking magandang dalaga. So, ito pala, first time kong gumawa nito. Invento ko lang naman to. Actually, recipe ko to na base sa aking panglasa. So, medyo malugaw, malambot siya. Siguro kung mag-a-add ako ulit ng flour. Pag ang mga anak natin guys mahirap pakainin, lalo na pag umaga, gawa tayo ng paraan para makakain lang sila. Kasi pangit sa bata yung pumapasok sa school na hindi nag-breakfast. Parang tulala. Hindi sila makapag-focus sa kanilang pag-aaral. Pag ang anak natin ay walang breakfast, for sure, wala sa ano yan, wisyo. Kasi gutom. At ito naman guys, yung ating pang-toppings. Magano ako, grated na akong cheese. Hindi ako nakabili kanina yung sadyang ano na. So, ito na lang. Alis, medyo wala ako sa mood para lumabas. Kaya ito na lang yung binili ko. Haba naman. Ito yung ipapalaman ko sa loob, no? Ginawa nating dough.
Sana magustuhan ko ng mga anak ko bukas. Kasi hindi nila alam na gumagawa ko nito. Tulog na silang lahat. While I'm waiting my hubby, so, maisip kong gumawa nito. Yun nga pala guys, yung ginawa ko, ano yun, combination ng patatas at saka kalabasa. Siguro ito. Dagdagan na lang natin mamaya pag kumulang. Saka pala guys, kung paano ko siya gagawin, ito yung aking technique. Yung chopping board, nilagyan ko ng plastic. Plastic na malinis. Tapos, nalagyan ko siya ng kaunting oil. Kasi masyadong sticky yung ating dough. So, didikit talaga yan siya. Ayan natin yung portion na pag-aanohan natin ng dough para hindi madikit. And then, start na tayo. Mag-shape tayo ng so, malinis naman yung kamay ko, tatanggalin ko na lang. And then, lalagay ako ng mantika sa aking kamay. Ito siya. At ito na nga, na-flat ko na siya. So, the next step is maglalagay tayo ng toppings. Share mo namin. Tapos, ilagay ko natin siya. Yan. Ito na. Ang ating first attempt. And, ito yan na guys. Nagpapainit na ako ng mantika. Make sure lang pag ipipreto natin yan is mainit talaga yung oil para talagang maganda yung pagkaprito mo. Hindi madideform. Wait lang natin na uminit yung mantika. Tapos ipiprito na natin. Ayan na nga po, ay nakaurong salang na ako. Wait lang po natin siyang mag-golden brown and then hanguin natin. At saka dapat pag okay na siya, ilagay natin siya sa may paper towel kasi para ma-absorb yung mga mantikang nandyan sa pinirito natin. Hindi siya masyadong oily. At ito na nga guys, ang aking nagawa. Tiyanan. Yan. Natutuwa ng aking mga anak na ito. Ayan, charan! Sarap po guys. So, para malaman nyo kung anong nasa loob, magbubukas tayo ng isa. Para naman maglaway kayo. Ayan guys. Kain po tayo. Happy cheesy!